Announcement sa lahat ng mga kamaestro. Ngayong Disyembre 24 ng gabi, magpapa-raffle ako ng 10 brand new phone live po yan, simple lang ang gagawin. Mag-subscribe at mag-comment ng magandang araw kamaestro. Simulan na natin ang kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arman. Kagaya ng karamihan, ako ay nakasubaybay mula pa noon. Nahilig ako sa pakikinig sa ganitong kwento. Ito na rin ay dahil sa lolo ko noon na siyang nagsimula kung bakit kami nagkaroon ng paniniwala sa ganitong bagay. May karanasan kasi ang lolo ko na itago na lamang natin sa pangalang Enteng. Maraming karanasan dahil isa siyang manggagamot. Hindi lang partikular sa panggagamot kung hindi napasubok din siya sa mga elemento. Ang medyo kakaiba dito, Sir Seth, itong si Lolo Enteng nagkaroon ng kaibigang isang aswang. Ito ang nagturo sa kanya sa kung ano-ano ang klase ng mga aswang nun. Marami pala at ang iba ay nabanggit na sa mga kwento. Pero meron pa rin na hindi pa. Walang naging bansag sa mga uri nila. Nangyari ito sa kapanahunan ni Diosdado Macapagal. Taga Surigao si Enteng, pero lumipat sila ng Cagayan de Oro. Hindi naging maganda ang pamumuhay nila doon bilang mananagat. Pinili ng kanyang mga magulang ang magtanim na lang dahil may lupain naman sila sa Cagayan de Oro noon. Ang edad ni Enteng na mga panahong ito, mahigit 20 na. May kapatid na babae. Matanda lamang siya ng 2 taon. Itago na lamang natin ito sa pangalang Sarah. Habang ang mga magulang naman nila, sina Tatay Andres at Nanay Piring. Nakuha ni Enteng ang pagkahilig sa panggagamot doon pa sa Surigao dahil ito sa impluwensya ng kapatid ng kanyang tatay. Hindi pa gaano kabihasa si Enteng pero sapat na ang kaalaman niya para makapanggamot ng lokal. Nung nasa Cagayan na sila, naging tahimik lamang si Enteng nun. Katulad ng nasa Surigao, may mga manggagamot din sa Cagayan, lalo na sa liblib sila nakatira. Katunayan, isa sa malapit nilang kapitbahay doon ay isa ding albularyo. Sobrang tanda na nito na wari ba umano na kapag nakalimutang huminga kahit saglit lang, mamamatay na. Yung ultimong matisod lang, tigo kagad. Lampas 100 taong gulang na umano ang edad noon at sobrang tanyag nito sa lugar na yon. Itago na lamang natin siya sa pangalang Ansoy o Tatang Ansoy. Mga 1 hektarya lamang ang layo ng bahay nito sa kanila, pero nasa dulo yun na kung saan wala na mga tirahang nakasunod. Minsan, kapag walang trabaho si Enteng, pumupunta siya doon. Nakikiusisa, nanonood at nakikiramdam sa mga ginagawa ng matanda sa tuwing may inaasikasong pasyente. Malit lamang ang bahay ng manggagamot. Kubo na aakalain mong guguho na dahil sa sobrang luma. May kasamang matandang ito, isang binata na kaidaran lamang ni Enteng. Ito ang kadalasang nakikita ni Enteng na nag-aasikaso sa mga napapabisitang pasyente bago pa isa lang doon sa manggagamot. Sa tingin ni Enteng, apo ito ng matandang yon. Pero may napansin siya dito. May kwintas na bago pa lamang sa kanyang paningin. Hindi naman umano medalyon. Hindi din mutya. Parang suso ito na may sungay. Kulay itim. Pinupuna pa nga siya nito kung anong ginagawa niya sa bahay nila. Ang sabi naman ni Enteng, nakikinod lang. Para saan? Napapadalas na. Anong pangalan mo? Tanong ng katuwang ng albularyo sa kanya. Sinabi naman kaagad ni Enteng ang kanyang pangalan, tapos ay nagpakilala din sa kanya ang kausap. Pangalanan na lamang natin itong Mateo. Yung tiyo ko kasi manggagamot sa Surigao.
Naturuan niya ako. May manggagamot po pala dito kaya inaalam ko yung pamamaraan niya. Ah, kayo ba yung bagong nakatira dyan? Mahilig ka para sa ginagawa ng matanda. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Nabati ang atensyon ni Enteng sa kadahilan ng tinawag ng binatang si Mateo na matanda ang kasama sa bahay at hindi lolo. Kaya naman mabilis na napatanong sa Enteng na kaano-ano niyang manggagamot. Ay naman kay Mateo, amain niya. Kinukup lamang umano siya nito. Hindi siya apo at hindi siya anak nun. Sa makatuwid, hindi niya ito kadugo. Bagamat naging ganoon ay hindi naman pinagtuunan ng pansin ito ni Enteng. Hindi siya pumasok sa loob. Sinabi niya na lamang na uuwi na siya noon. Marami pang araw ang nagdaan hanggang sa napapansin niya ang uri ng panggagamot ng matanda. Pahid lang sa noo, tapos konting hilot habang bumubuka-buka ang bibig. Napakasimple lamang noon na hindi man lang nagre-ritual. Hindi katulad ng kanyang tiyuhin na nagpapausok ito ng kung ano-ano. Kasabay ng mga orasyon ay may mga inihahanda ding mga halamang gamot at mga langis nun. Hindi nagtagal, naging kaibigan niya itong si Mateo. Dahil na rin sa paulit-ulit niyang pagbisita doon. Nakakapasok na nga siya sa bahay. At itong matandang ito pala, isang bulag. Mahina na rin kung kumilos. Doon niya lang na lamang bulag nang lapitan niya ito. Yung mga mata ay hindi na gumagalaw pero nakapaglalakad itong mag-isa. Ang sabi naman ni Mateo, si Tatay Ansoy daw ay nakabisado ng paligid ng bahay. Malakas din ang pang-amoy nito. Pero ang nakakamangha, napakagaling manggamot. Konting dasal lang ay napakabisa na umano sa pagpapagaling ng nauusog at kung ano-ano pang may impluwensya ng maligno at iba pa. Sa puntong yon, katatapos lamang manggamot na matanda sa isang pasyenteng parang may pilay. Nasa loob ng bahay si Enteng. Nakaharap lang sa matanda hanggang sa biglang nagsalita ito. Pahawak nga sa mukha mo, iho. Nang sa ganon ay makilala ko naman ang kaibigan ng anak ko. Ano nga aring pangalan mo? Enteng. Mabilis na lumapit si Enteng at pinahawakan niya nga ang kanyang mukha sa matanda nun. Napakagaspang umano ng palad nito. Tapos ay nanginginig pa umano yun. May mga dasal sa katawan mo. Galing sa isang manggagamot. Huwag mong sabihing may basbas ka, iho. Manggagamot ka rin ba? Tanong ng matanda nun. Umuo naman itong si Enteng. Sinabing manggagamot ang kanyang tiyuhin at naturuan siya nito. Tumango ang matandang yon at ang sabi, hindi ganoon kalakas ang karga. Sa madaling salita ay hindi ganoon kalakas ang nagturo sa kanya. Bagkos ay mga karaniwang kaalaman lamang umano ang alam nito. Dagdag pa ng matanda, kung magpapatuloy si Enteng sa kakanood at kakaalam sa ginagawa niya, magiging bihasa ito balang araw. May basbas kasi ang katawan at madali lang gumana ang mga prosesong gagawin. Lalo na ang paggamit umano ng makamandag na mga talandro. Matapos noon ay kumalas na si Tandang Ansoy. Humiga ito sa papag na para bang yun na lang ang gawain sa araw-araw. Higa at bangon na dulot ng katandaan. Lumabas si Enteng. Nakita niya si Mateo na naroroon sa labas doon. Nakatitig ito sa malayo at mahahalatang malalim ang iniisip nito. Lumapit naman si Enteng dito. Tapos ay tinanong niya kung may problema. Bumuntong hininga si Mateo. Yumuko. Sinabing malapit na umanong mamaalam ang amain niya. Irinig na rinig ni Enteng at dama niya rin ang kalungkutan ng boses ng kanyang kaibigan.
Napatanong na lamang sa Enteng noon kung paano sila nagkakilala ng matanda. Biglang tumingala si Mateo. Tapos ay muling bumuntong hininga at napangiti nun. Mahirap ipaliwanag eh. Malaki yung utang na loob ko kay Tatang. Prinotektahan niya ako. Kahit pa man kapalit ng buhay niya. Malit pa ako nun pero tandang-tanda ko lahat. Medyo na-curious umano itong si Enteng na para bang may pinagdaanan si Mateo. Hanggang sa muli itong nagsalita. At doon, ganun na lang ang pagkagulat ni Enteng. Ganito kasi ang mga sumunod na pangungusap na narinig niya. Taga Bukidnon ako. Ang mga magulang ko kaibigan ni Tatang. Pero bago mangyari yon, tinutugis ng Tatang yung tatay ko eh. Pinagbibintangan kasing nananalasa sa kabukiran ng Cagayan. Mga aswang kami, Enteng. Pero tahimik kaming namumuhay. Nadawit lang. Nagkataong naroroon din ng tatay ko nung may pinatay na isang pamilya. Pinatay ng aswang na ibang lahi. Sa pagpapatuloy ni Mateo, natuntun daw ni Tandang Ansoy ang bahay nila. Talagang papatayin silang pamilya. Kaso, nang malaman ng totoong pagkatao ay doon biglang nagbago ang pananaw ni Tandang Ansoy sa kanila. Iba kasi makikita sa bahay ng isang mapanghasik na aswang. Talagang wala ka makikitang altar, abuhan, at ilan pang karaniwang bahagi ng isang hamak na tirahan. Isiniwalat din ng kanyang ama na ibang uri ng aswang ang nananalasa. Katunayan, ang pagkakataong naroroon din siya sa lugar ng pinangyarihan ay para hadlakan sana ang krimeng magaganap. Gawa ng matagal nang minamatyaga ng pamilyang yon. Pinagpapalanuhan talagang ubusin ng mga ito. At nalaman ito ng tatay niya sa pamamagitan ng pagsusubaybay sa mga kinikilos ng ibang uri. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Hanggang sa tinuro ng tatay ni Ansoy ang mga nananalasang aswang kung saan nakatira noon. Isa-isa umano itong pinatay ni Tandang Ansoy. Hindi pa ganon kahina ang pangangatawan ng matanda. At kaya pa nitong makipaghabulan. Nasa edad 90 na pero dahil sa taas na taglay sa katawan ay hindi pa kumukupas ang abilidad. Hindi daw tulad ng mga panahon na yun na nararamdaman na ni Ansoy ang unti-unting pagkawala ng espiritual na katangian niya. Teka, balikan natin yung tanong ko. Di ba may sarili kang pamilya? Paano ka nakarating sa pangangalaga ni Tatang? Pinatay yung mga magulang ko nung mga uri ng aswang na tinugis ni Tatang Ansoy. Sumasama kasi yung tatay ko nun sa pagtugis kaya nakilala eh. Maging yung dalawa kong kapatid walang awang pinagpapatay. Tumakbo ako ng tumakbo noon hanggang sa makarating ako dito. Wika pa ni Mateo. Sinumbong niya ang lahat ng nangyari noon. Binalikan ni Tatay Ansoy ang bahay. Pero wala nang naabutan pa, maliban na lang sa nagkalat na dugo. Ultimong ang mga labi ay wala na ron. Nagpatuloy si Tatang Ansoy sa pagtugis pero hindi niya na natunto ng mga tirahan. Gawa ng wala na ang tatay ni Mateo. Hanggang sa dumating ang punto na si Mateo ang napagkainteresan. Maging si Tatay Ansoy, balak ng patay ng ibang uri. May mga bumibisita daw sa bahay ng matanda nun. Marami-rami pero hindi natitinag ang matandang yon. Nakapatay pa umano ito ng isa sa mismong tugkaran ng bahay. Hanggang sa natakot na mga ito at hindi na sumubok pang pagbantahan ang buhay ng dalawa nun. Pero hindi naging sapat yon para kay Mateo. Gusto niya umanong gumante at ubusin ang kalaban. Nagkusang loob umano si Mateo noon na siya ang hahalili sa kanyang ama pero hindi naman pumayag si Tatang. Dahil bata pa si Mateo. Doon na lamang umano kapag lumaki na ito. Pero mukhang hindi na rin mangyayari yon gawa ng kumupas na rin ang matanda. Kaya kong tuntunin yung mga ibang uri pero hindi na kaya ng katawan ni Tatang. Mabuti sana kung may apo siya.
Mabuti sana kung may kaanak siya dito pero wala. Wala siyang malilipatan ng abilidad. Hindi naman pwedeng ako kasi nga matutunaw ako sa kaalaman niya. Kung wala lang itong kwintas ko, matagal na akong patay. Lahat ng mga kagamitan ni Tatang pangontra aswang eh. Doon na naintindihan ni Enteng kung para saan ang kwintas na yon. Aswang pala itong si Mateo. Namangha ang binata. Hindi niya lubos sa kalain na magkakaroon ng ugnayan ng isang aswang sa isang albularyo. Alam niya sa sarili na napalaki ni Tatang Ansoy itong si Mateo sa tamang landas nun. Kung gaano katama ang nasilayan nito sa sariling pamilya nung nabubuhay pa. Mas naituwid pa ito ng matanda. Doon na umano nagka-interes na tutulungan ni Enteng itong si Mateo. Doon mismo ng mga sandaling nag-uusap sila. Sinabi ni Enteng na albularyo siya at kulang na lamang ng konting pag-asa. Pwede siyang maging katuwang ni Mateo. Napatingin sa kanya si Mateo. Halong emosyon umano ang nakikita ni Enteng sa mukha ng kaibigan. Hindi niya alam kung nagtataka ba ito o nagagalak. Hanggang sa bigla na lang nagwika itong si Mateo ng, "Bakit nga ba hindi? Kung kapareha mo ng hangarin si Tatang, abay pwede. Matutuwa ako kapag ginawa mo yan. Gusto ko talagang magkaroon ng sagad-sagarang hustisya sa pagkamatay ng pamilya ko. Kaya ko namang pumalag ng ako lang mag-isa kung iisa lang yung kalaban ha. Pero kapag marami na, ibang usapin na yon. Kailangan ng isang biyasang albularyo." Matapos makapag-usap, umuwi na si Enteng. Habang naglalakad patungo sa kanila, doon pa lang niya napagtanto ang mga sinabi niya. Bakit daw niya nasabing tutulungan niya si Mateo? Ba't siya nagkaroon ng malakas ng loob na magyabang para samahan ang aswang sa laban nito na hindi niya naman kinasasangkutan dapat? Isa pa, hindi niya kadugo alinman sa kanila ni Tatang Ansoy. Para tuloy nung gustong bumalik ni Enteng at bawiin ang kanyang pinakawalang litanya. Pero wala na eh. Tapos na siyang magtanim ng katagang yon, na siya namang magiging batayan ng kanyang kaibigan para magtiwala sa ito sa kanya. Sa madaling salita, napasubo si Enteng nang wala sa oras. Ang masaklap dyan, wala pa siyang karanasan sa aswang. Ultimong ang makakita man lamang nito sa personal. Hindi niya pa nasilayan nun. Kinabukasan, maagang ginising si Enteng ng kanyang nanay. Ang sabi nito ay bumisita umano si Mateo. Kapuputok pa lamang ng araw. Naroroon si Mateo sa beranda. Kausap pa nito ang dalaga niyang kapatid. Nawari ng lalandi ang kapatid niya kay Mateo noon. Noon pa man kasi, nang magsimula na silang maging kaibigan ni Mateo, ay lagi nang nagtatanong itong kapatid niyang si Sarah patungkol kay Mateo. Pero hinahayaan niya lang. Tutal ay dalaga naman ito. Pero sa pagkakataong yun ay tila ba natakot si Enteng gawa ng alam niya na ang pagkatao ng kaibigan nun. "O Sarah, anong ginagawa mo dito? Aga mo naman." "Mateo, nga pala. Bakit ka napadalaw? Anong problema?" "Umalis ka na, Sarah." "Nay, si Sarah nanglalandi na naman." Mabilis na umalis si Sarah nun. Si Mateo naman, napayuko na lamang habang kamot-kamot ang ulo niya. "Pinahiya mo naman yung kapatid mo. Wala namang ginagawa yun eh. Ikaw talaga. Wala ka bang tiwala sa akin?" "Gusto ka daw makausap ni Tatang Enteng. Mukhang importante ata yung mga sasabihin niya sa'yo." Napakunot ang mukha ni Enteng, lalo na nang makita niya ang reaksyon ng mukha ni Mateo. Para bang nagagalak ito. Tapos ay nakatitig sa kanya. Walang ano-anong umalis kagad sila nun. Habang naglalakad, sinabi ni Mateo na isiniwalat niya na kay Tatang Ansoy ang gustong mangyari na Enteng. Na kesyo tutulong ito para na rin maipagpatuloy ang adhikain ng matanda nun. Adhikaing naudlot, dulot ng katandaan. Natuwa si Tatang Enteng.
Basta gusto kanyang kausapin. Ba't mo naman sinabi kay Tatang? Pinag-isipan mo muna sana. Kapatid ko lang siguro yung sadya mo dun sa bahay namin eh. Huwag mong papatulan yung kapatid ko ah. Aswang ka pa naman. Banat ni Enteng nun. Napatawas si Mateo. Umiiling at sinabing sobrang layo na ng mga iniisip ni Enteng. Sus, ginuuni mo. Purya gaba at purya buyag. Maganda yung kapatid mo pero wala akong gusto sa kanya. Basta, kailangan nating kumilos na, Enteng. Teka, nagmamadali ka ba? Isasalang mo kaagad ako. Kahapon pa lang ako nakapagsabi at tapos laban na kaagad. Tumango at inamin ni Mateo na nagmamadali talaga siya. Gigil na umano siya noon para pumatay ng aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Dagdag pa nito, baka umano tuturuan si Enteng ng mga malalalim na karunungan. Walang kaanak si Tatang at sa tingin niya ay si Enteng na ang papasahan ng kabuang karunungan nito. Nang makarating sila sa bahay, nakabungad ang matanda sa bukana ng pinto. Nakaupo ito doon at nakatitig sa may silangan. Tirik na tirik ang pagkakatitig ito na para bang nakakakita. Nandito na ba si Enteng? Enteng, iho. Amoy banig ka pa. Natutuwa ako at napili mo palang tumulong. Ang totoo, matagal na akong nag-aantay na may magkusa. Hindi naman pwedeng si Mateo. Hindi niya kakayanin namang ituturo ko. Bagay na bagay ito sa'yo. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Sa susunod na linggo'y pumarito ka. Damayan mo ako ng magdamag. Sa ngayon, samahan mo muna siya, Mateo. Igala mo sa lugar kung saan magiging pamilyar sa kanya ang mga aswang. Tapos mamayang gabi, may sasabihin ako sa kanya. Sige na, umalis na kayo. Mabilis na sumabat si Mateo. Ano ba daw ang gagawin sa susunod na linggo pero ayon sa matanda, doon na lang sa araw na yun malalaman ni Enteng. Tumangulang si Enteng nun na para bang napakasela nito at may nakatakda pang araw. Umalis nga sila ni Mateo. Sa mga sandaling ito, tinanong niya si Mateo kung ano ba ang mangyayari. Pero hindi kaagad nakapagsalita ang kaibigan. Nakita ni Enteng ang malungkot na mukha nito na animoy may pasan-pasang malaking problema. Hanggang sa sinabi nito na gawin na lamang ang mga sinabi ng matanda. Kailangan munang samahan si Enteng sa mga lugar kung saan may namumugad na mga aswang para umano mahasa ito sa pagkilatis. Biglang kinabahan si Enteng. Ang sabi, makikita niya ba umano ang itsura nito? Ayon naman kay Mateo, saan yung tao lang gawa ng may mga araw pa? Pero kung gugustuhin daw na makita ni Enteng ang itsura ay pwede naman daw yon, basta't mag-antay lamang sila hanggang gabi nun. Napapalunok ng laway si Enteng. May sapat siyang tapang pero hindi niya pa naranasan ang patungkol sa mga aswang. Hindi pa man siya nakakakita nito pero may nakapagsabi na sa kanya, lalo na ang tiyo niya noon na makailang beses nang makaharap ng mga aswang. Kung napakapangit ng demonyo, mas nakakakilabot umanong itsura ng mga nilalang na ito. Mata pa lamang at kung papaano tumitig ay para kang kakainin ng buhay. Bagaman may agam-agam, hindi nagpakita si Enteng ng anumang mga reaksyon na mapaghahalataan siya ni Mateo na duwag nun. Nag-angas pa umano siya. Angat ang noo at sinabing kapag nakaharap niyang isa sa mga ito, hindi siya magdadalawang isip na patayin. Sigurado ka ba, Enteng? Hindi ka kaya tatakbo lang? Sa itsura ko palang siguro, naku, iiyak ka na eh. Napatulala itong si Enteng. Munti ka niya na makalimutan na aswang nga pala itong kasama niya. Nasa taong anyo pa at hindi niya nasilayan ng totoong itsura. Para bang nabahag umano siya ng mga sandaling yon
lalo na sa daloy ng pananalita ni Mateo na napakaseryoso. Hanggang sa makarating sila sa gubat. Sobrang layo na nun. Nauuna si Mateo sa paglalakad. Kasabay ng magandang panahon, aguhay ng hangin, hagapas ng mga dahon, huni ng mga ibon at unti-unting pagkabasag ng hamog sa kakahuyan. Dahil sa pagtama ng liwanag ng araw, pahinto-hinto sila ng lakad noon. Habang nangyayari yon ay nakikita ni Enteng si Mateo na para bang may inaamoy-amoy. Bigla na lang kasing itong umuupo. Sumisinghot-singhot yon. Malayo pa yung pupuntahan natin pero may mga naaamoy na ako dito. Tiyak gumagala yung mga aswang hanggang sa dito. Isa lang ang ibig sabihin, may balak ang mga sa lugar. Sariwa pa yung bakas oh. Tingnan mo yung punong yun. Yun oh. Huy, Enteng! Saan ka ba nakatingin? Nawaglit kasi ang atensyon ni Enteng kay Mateo nang makakita siya ng isang babae na naglalakad sa kabilang parte ng bundok. Ngumuso si Enteng. Sinabi niyang may babae sa gubat. Mabilis na tumayo si Mateo. Nakita niya rin ito. Ang sabi, posibleng aswang daw yon pero hindi niya alam kung anong uri. Tingnan mo muna yung tinuro ko sa'yo. Yun oh, nakikita mo ba yung kalmot na yan? Isipin mong galing sa bayawak. Kalmot yan ng aswang. Pataas yan sa puno. Tambayan dito. Tara, sundan natin yung babae. Walang ano-anong tumango agad sa Enteng nun. Nagtatatakbo sila nun. Nagtaka ang binata. Sobrang bilis umanong tumakbo nitong si Mateo na para bang hindi sumasayod ang mga paa sa lupa. Wala man lang kaabog-abog yon. Samantalang siya ay hirap na. Nakarating sila sa isang batis. Sangi ang tawag dito. Maliit na ilog na namamagitan sa dalawang bundok. Nahirapan si Enteng gawa ng ang kabilang parte ay napakataas. Ganun na lang ang gulat ni Enteng nang bigla siyang dakmain ni Mateo. Parang umano siyang bata noon na tinulak hanggang sa makarating sa bandang itaas nun. Napamura si Enteng. Napatitig siya kay Mateo. Ang sabi ng binata, anong klaseng tao itong si Mateo? Nakalimutan mo na ata na aswang ako ah. Huwag ka na magtaka. Ako magiging sandata mo. Ikaw naman dapat sandalan ko. Yan yung taktika nila tatay noon at si Tatang Ansoy. Tara na, baka mawala pa yung babaeng yun. Hindi nakapagsalita si Enteng. Sumunod na lamang siya kay Mateo. Nawala ang babae pero may nakita silang bahay. Maliit na bahay. Payak na karaniwang kubo lamang ito. Ang sabi ni Mateo ay may nakatira sa bahay na yon. Pero tao, walang kakaiba. Naamoy ko may buntis dito. Kakaiba talaga yung samyo ng sanggol. Nakakaakit. Nakakapanabik. Malamang yung babae nakita mo kanina. Taga dyan. Malamang sa malamang. Yung aswang sa kabilang parte. Ito'y minamatyagan. Lapit tayo. Tara na. Namumuo sa loob ni Enteng noon ang pagkamangha kay Mateo. Totoong aswang nga ito dahil nga sa matindi ang pang-amoy maliban sa pagiging malakas. Hanggang sa makarating sila sa harapan ng bahay. Merong dalawang tao na nasa husto na sa edad at isang paslit na walang salawal. Ang isa sa hustong edad, ito'y nakita ni Enteng kanina. Hindi may pagkakaila na pamilyang nakatira sa lugar. Binati pa sila ng mga ito. Nagtanong ang babae kung anong sadya nila. Napapadaan lang. Ako nga pala si Mateo. Ito naman yung kaibigan kong si Enteng. May bahay pala dito. Saan po ba sa ako pang lugar na ito? Tanong ni Mateo. Totoo nga si Mateo. Dahil nakausli ang tiyan ng babae. Totoong merong buntis sa bahay na yon. Sumagot ng batang lalaki.
Nagpakilala ito at gayon din ang babae. Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Tasyo at Anita. Habang yung bata naman, Dodong Bitoy. Sinabi ni Tasyo na sakop na daw yung lugar na yon sa may Minahan. Malayo man ang Minahan pero ang parokya nila doon sa Minahan banda. May daan pababa at natatanaw ni Enting ang ilang kabahayan pero magkakalayo. Walang ano-anong binigyan babala kagad ni Mateo ang mag-asawa. Mag-iingat umano dahil may aswang na umaaligid sa kanila noon. Tumayo si Tasyo, tapos lumapit ito sa dalawa. Ang sama umano ng titig nito, mata sa mata. Habang nangyayari yun ay biglang binaling ni Mateo ang kanyang atensyon sa gubat. Muling nagsalita ito. Ang sabi ay kung walang tiwala, nasa mag-asawa na daw yon. Basta may aswang umanong umaaligid sa bahay. Kinalabit si Enting nito at nagudyat ng tangunon. Wika pa ni Mateo. Umalis na raw sila. Hindi naman nagsalita si Enting sa mga sandaling yon pero nang makalayo na sila ay dito na nagtanong si Enting kung bakit ang sama ng titig ng lalaki. Kinikilatis niya tayo. Nagdududa siya sa atin. Kung hindi ako umiwas, may masasabi yon. Alam mo Enteng, sa mata lang tinititigan ng isang aswang. Ito yung pagkilatis ng mga tao para malamang aswang ba yung kaharap. Iba yung nakikita nila. Maski ikaw kapag tinitigan mo ako, may makikita kang hindi normal. Makikita mo sa mga mata ko ang baliktad na itsura ng paligid. Kung hindi naman, makikita mo sa refleksyon ng mga mata ko yung refleksyon mo, pero pangit ang mukha mo. Yun yung katauhan ko. Yung refleksyon mo ay ang totoong itsura ko. Paliwanag ni Mateo. Doon pa lang nalaman ni Enting ang patungkol sa kung paano kilatisin ang isang aswang sa pamamagitan ng titig lang. Pero may sinabi pa si Mateo noon. Kung bihasa daw si Enting, kahit amoy lang ay malalaman niya na ang isang aswang. Ganun ba? Teka, di ba may umaaligid ng aswang sa pamilyang yon? Baka kung mapano yung babae. Yan sana yung gusto kong sabihin sa'yo, Enteng eh. Makikita mo mamaya kung anong aswang at paano kumilos sa gabi. Magmamatiyag tayo dito. Tapos, anong gagawin natin? Ayon naman kay Mateo, wala silang gagawin. Magmamatsyag lamang umano sila. Titingnan niya si Enteng kung gaano katapang ito kapag nakakita ng aswang nun. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. May mga orasyon ka naman eh. Kailangan lang yung pagtibayin. Saka na lang natin puksain yung gumagambala dito kapag handa ka na. Hindi pa naman oras para mapanalasa yung mga aswang. May ilang araw pa ito dahil maliit pa yung tiyan ng babae. Tumangulang si Enteng. Nawari ba'y sinusubok siya ni Mateo. Kumagat naman siya at sinabing kung bibigyan siya ng pagkakataon, hindi niya nalang aantay na mahasa pa siya. Kung pwedeng patay ng aswang ay gagawin niya kaagad yon. Talaga? Wala kang dalang itak. Anong gagawin mo, makikipagsuntukan? Makikita natin yung tapang mo mamayang gabi. Walang takbuhan ha. Hindi nga sila umalis sa lugar. Doon sila tumambay sa sangi. Itong si Mateo ay nakita ni Enteng na kumain ng pagong. Buhay na pagong na tinuklap lang ang bahay at nilantakan ng maliit na laman. Nakaramdam daw ng takot si Enteng kay Mateo noon. Sinabi niyang wala bang ibang makakain at pagong pa talaga. Ayon naman kay Mateo, kumakain siya ng pagkain normal pero hindi daw siya nabibigyan ng lakas sa katawan. Nagkakasakit pa umano siya. Kaya paminsan-minsan ay kumakain siya ng hilaw na karne. Ito yung mga alagang manok umano niya na nakita ni Enteng sa paligid ng bahay ni Tatang Ansoy. Isa akong purong gabunan, Mateo. Yung gabunan, isa sa pinakamalakas na aswang. May 2 anyo ako. Pahapyaw at buo.
Yung buong anyo ko, makikita mo lang kapag may buwan. Hindi ko nasasagad ang anyo ko kapag walang buwan eh. Malakas ako pero may mas malakas pa sa akin at mas brutal. Maraming uri ng aswang. Yung pumatay sa pamilya ko, mga dagwit, mga lahi ng kaskas. Aakalain mong lumilipad pero naglalakad lang. Magaling silang magmanipula at hindi din madaling mapatay ah. Maliban na lang kapag may bihasa dahil kaya silang patumbahin ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa ni Mateo, kung hindi daw nabago ang landas ng kanilang angkan, malamang ay masahol pa sa dyablo ang pamilya nila Mateo. Pero dahil na rin sa pagnanais na magkaroon ng normal na buhay, pinilit ipagsiksikan ng sarili sa sinasamba ng karamihan. Pinilit maging mabuti at yun na ang napanindigan nilang prinsipyo kalaunan. Naging payapa ang kanilang buhay kagaya ng normal na tao pero dumating nga yung isang dagok na siyang naging batayan ni Mateo para maging magsik nun. Pero hindi sa mga tao, kundi sa kapwa aswang. Hayaan mo, makikilala mo pa ako ng lubos. Sana lang hindi ka maduwag ah. Nakapagbitaw na ako ng salita Mateo. Ano bang dapat? E di sumugal na lang. Kanina po ba ako binabanatan ng ganyan ah? Tinatakot mo ba ako? Napatawa na lamang si Mateo. Ang totoo, natatakot talaga si Enteng pero hindi lang ito nagpapakita ng anumang reaksyon. Sa mukha lang makikita ang tapang pero ang dibdib, ang lakas na ng pagkabog nun. Pagsapit noon ng takip silim, doon na sila muling umakyat pero ilang distansya ito sa bahay. Sinabi na ni Mateo na nakamatsyag na daw ang mga nilalang sa kabilang parte. Doon ito sa punong may bakas. Nakapatong na doon at hindi lang nag-iisa. 3 umano. Kasunod noon ay nagmura si Mateo. Dagwit umano ang nasa lugar. Bigla itong nagalit at ang sabi, kung magpapakita sa mga sandaling yun ng mga ito sa malapit, susunggaban niya. Alalayan lang umano ni Enteng na mga pipitsuging orasyon at kapag naipit ay mauna na daw umuwi si Enteng nun. Nahihibang ka ba? Kala ko magmamatsyag lang tayo. Tapos susubukin mo yung tapang ko. Bakit nag-iba na yung plano mo? Ano pa man yan, panindigan mo naman yung sinabi mo kanina. Nanggigigil ako eh. Hindi ko alam kung kaya ko bang pigilan yung sarili ko. Basta, tumahimik ka na lang dyan. Ang hiya ka naman oh. Kala ko pa matino kang kausap. Wika ni Enteng. Pero wala din namang nagawa ito. Bagkos ay nilakasan na lamang niya ang loob niya. Alam niya sa sarili na ibang mundo na ang ginagalawan niya sa puntong yon. At tiyak, sa kauna-unahang pagkakataon ay makakakita siya ng aswang at makakaharap pa nila ito. Nakikita niya ang galit sa mukha ni Mateo. Hanggang sa naghudyat ito ng tango at sinabing magpapanggap silang wala lang. Dagdag ni Mateo, nakikita na sila ng mga aswang. Kapag gumawa sila ng kilos na kahina-hinala, hindi lalapit ang mga ito. Hindi naman nagsalita si Enteng. Umupo sila sa isang gilid, tapos naghit-hit umano ng tabako itong si Mateo. Inabutan pa si Enteng pero tumanggi ang binata. Hindi daw siya sanay manigarilyo nun. Nagtataka si Enteng gawa ng hindi na asiwa sa usok itong si Mateo. Sa pagkakaalam niya, ayaw ng mga aswang sa usok pero hindi na siya nagtanong pa. Inisip niya na lang na ibang klaseng aswang yung takot sa usok nun. Kalma lang ha, Enteng. Kunwari nakatingin tayo sa ibang dako tapos nag-uusap. Pero maging alisto ka. Mabilis ang mga dagwit. Hindi mo mamamalayan na napapadaan na pala yan sa gilid mo. Dito yung bakas nila banda. Kaya dito dadaan yung mga yan. Nakikita mo ba yung punong yun sa tabi ng bahay? Doon umaakit yung mga animal na yan. Pinagsasawaan nila ng buong magdamag yung amoy ng sanggol. Yun na nga ang nangyari.
Abay nagtawanan pa silang dalawa na parang mga timang pero sa loob ni Enteng, kinakabahan siya. Walang ibang laman ang isip kung hindi ang pagsibat at ang daan kung saan siya tatakbo sakaling may mangyaring hindi maganda. Hanggang sa bigla na lang umanong umalinsangan. Si Mateo na mga sandaling ito, pasipat-sipat na. Kung kaya naman si Enteng ay naging alisto na rin nun. Hilaw na rin ang pagtawan niya sa mga oras na ito. Hanggang sa sumambulag na ang napakabahong amoy. Napatakip ng ilong si Enteng at ang sabi ay saan ba galing umano ang napakabahong amoy na yon. Pasimple namang nagwika si Mateo ng, "Dun ka lang tumingin sa malayo. Huwag kang lilingon sa bahay. Dumaan na yung isa. Susunod, yung dalawa pa siguro. Kalmahan mo lang Maghantay ka sa hudyat ko." "Sigurado ka ba talaga sa gagawin natin, Mateo? Talaga ba? Ang dilim no. Hindi na makita halos yung daanan." "Huwag mong sabihin na duduwag ka. Huwag kang kabahan. Mahahalata ka eh. Kalma lang. Malakas yung pakiramdam ng mga hinayupak na yan." Mahina namang sinabi ni Enteng na baka alam ng mga dagwit na aswang din si Mateo. Kung alam ni Mateo ang kalaban, hindi malayong alam din ng mga ito ang pagkatao ni Mateo. Hindi. Hindi nila ako makikilatis. Maliban na lang sa malapitan. May ginawa sa akin si Tatang. Pambulag. Huwag ka na kasing maingay. Mga isang oras sila doon. Si Enteng na mga puntong ito ay banas na. Bukod sa natatakot na siya, ang dami talagang lamok sa lugar. Yung baho ay hindi nawawala. Hanggang sa muling nagsalita si Mateo. Ang sabi nito, iisa lamang umano ang lumapit. Kaya niya na umano yun. Halos mapatalon si Enteng na makitang iba na ang itsura ni Mateo. Sobrang pangit umano ng mukha niya. Nakausli ang nguso ng bahagya na parang aso. Tapos dumoble umano ang alinsangan sa paligid nun. "Ano na, Enteng? Ba't parang tatakbo ka? Hoy! Naririnig mo ba ako? Tumakbo ka patungo sa harapan. Naroroon ang asawa ng babae. Sabihin mo, papasukin mo ng bahay." "Nakakatakot ka pala, Mateo. Parang impakto. Huwag ka muna makatitig ng ganyan, ha? Iyon lang ba? Sasabihan ko lang." "Narinig mo naman di ba, Enteng? Sige na, kilos na." Dali-daling tumakbo itong si Enteng. Habang nangyayari yon, panay na siya sa pagmumuni-muni nun. Sinasangbit na niya ang mga katagang natutunan niya sa kanyang tiyuhin pero hindi magkawari-wari ang kanyang itsura. Hanggang sa makarating siya malapit sa bahay. Doon ay nakita niya si Tasyo. Sinigawan niya ito at sinabing pumasok sa loob ng bahay nun. Hindi naman gumalaw si Tasyo. Nawari ba'y nagtataka sa biglaang paglitaw ni Enteng mula sa masukal. "Pumasok ka sa loob. May aswang sa likod ng bahay niyo. Dali, bantayin mo yung pamilya mo." "Ano bang pinagsasasabi mo? Anong aswang ba?" tugon ni Tasyo. Hanggang sa natulala na lang itong bigla nang makarinig ng nakakapangilabot na ungol sa likod ng bahay. Tumakbo si Tasyo pa uwi nun, habang si Enteng naman noon ay hindi malaman ang gagawin. Naaaninag niya ang puno sa may likuran. May liwanag kasi doon sa bahay kahit kakarampot lamang ito. Kita niya kung paano umalog na waribay. Tinamaan ng malakas na hangin ang punong yon. Nang hindi na makatiis, tinungo niya ang likod ng bahay. Habang papalapit doon, naroroon pa rin ang ungol na waribay dambuhalang aso at baboy ang nag-aaway. Hanggang makita niya ang dalawang imahe sa ibabaw ng puno. Alam niyang isa sa mga ito, walang iba kundi si Mateo. Ilang saglit lang ay bumagsak ang dalawa sa lupa.
Nagpagulong-gulong hanggang sa makarating na doon sa kakahuyan sa baba. Nang mawala ng pag-ungol, dito niya na narinig ang pagtawag ni Mateo. Mabilis namang lumapit si Enteng nun. Ganoon na lamang ang pagkagulat nito nang makita niya si Mateo na nasa anyong tao na. Pero may bitbit siyang parte ng aswang nun. Itong nilalang na bitbit ni Mateo ay ibang-iba ang itsura kumpara sa pagiging aswang nitong kaibigan niya. Kung pangit si Mateo, mas pangit umano yung aswang na yon. Bumalik ka sa bahay ng pamilya at manghiram ka ng pangsindi. Nawala yung pangsindi ko ng tabako eh. Susunugin natin to. Mabuti na lang wala yung mga kasama. Hindi ko alam kung saan sila eh. Malamang hindi nila alam na patay na tong isa. Hindi na nagsalita pa si Enteng. Mabilis na tumungo ito sa bahay. Halos hindi pa siya pagbuksan ng pintuan. Sinisigawan si Enteng na huwag manggambala nun. Hindi ako aswang. Ako yung kanina, Tasyo. Pahiram ako kahit pangsindi lang dahil pinatay ng kasama ko yung aswang dito. Dalian mo. Sumilip sa bintana si Tasyo. Nang makita si Enteng ay pinagbuksan ng pinto ang binata. Tapos nagtanong kung ano bang nangyari. Saka ko na lang ipapaliwanag. Pahiram mo na lang ng pansindi oh. Pinahiram nga si Enteng nun. Sumunod si Tasyo sa kanya. At doon, nakita niya na ang bangkay ng nilalang. Hindi nakapagsalita si Tasyo. Nakatulala lamang ito at halata sa mukha ang pagkatakot. Sinabi ko naman sa inyo na may aswang eh. Parang nagdududa ka pa kanina. Magpausok po kayo dito. Ayaw ng aswang nito sa usok. Lalo na yung amoy ng matatapang na damo. Sinunog nga ang labing yon. Hanggang pagkatapos ay umuwi na sila. Nabagabag umano si Enteng ng mga sandaling yon. Bagamat nakapatay ng aswang itong kasama niya pero iniisip niya ang pamilya doon. Baka umano balikan ng mga ito at harasin na. Hindi na pagmamasid ang gagawin kung hindi pwersahan at lalo't namatayan ng kaanak. Paano na yung pamilya doon, Mateo? Ano sa tingin mo ang mangyari sa kanila? Lalo na kapag nalaman ng mga kaanak nung napatay mo na nabawasan sila eh. Doon pa talaga sa lugar na yun namatay. Yun din ang inaalala ko, Enteng. Bukas babalik ako. Ikaw naman, doon ka lang sa bahay ni Tatang. Makinig ka sa lahat ng sasabihin niya sa'yo. Tumangulang si Enteng. Nakarating silang malalim ng gabi. Ang sabi ni Tatang Ansoy, bumisita daw ang tatay ni Enteng. Hinahanap siya. Pero sinabihan niyang kasama ni Mateo. Babalik din. Ba't nga palang tagal niyo? Amoy dagwit kayo ah. Mateo, nariyan ka ba? Anong ginawa mo? Tanong ng matanda. Habang kinakapa-kapa nito ang pinto pababa ng bahay. Tang, pasensya na. Napasubo po eh. Nag-iisa lang naman yon. May buntis eh. Sa may bandang minahan. Inabangan na lang namin yung dagwit tapos ayun, napatay ko. Nagalit si Tatang Ansoy. Huwag daw magsisinungaling dahil ang dagwit hindi kumikilos na mag-isa lang. May mga kasama ito. Hindi nagsalita si Mateo pero sumabat si Enteng. Inamin niyang may kasamang aswang pero nawala umano ang mga yon. Mali pa rin. Hindi iniiwan ang kasamang isa kung may ginagawa ito. Naroroon lamang ang mga yun at nanonood. Tandaan niyo ha, lalo na ikaw Mateo. Hindi mo kilala ng lubos sa mga dagwit. Kung matinik ang uri mo, mas matinik pa sila sa'yo. Ano ang gagawin niyo ngayon? Natitiyak akong markado na kayong dalawa. Hindi pa handa itong si Enteng. Hindi ka ba natatakot, Mateo? Hindi ka ba natatakot na mauulit-uli yung nangyari sa mga magulang mo? Pero sa ngayon sa pamilya nitong ni Enteng. Dagdag pa ng matanda nun. Habang mas maaga pa ay ipaalam ang nangyari sa mga magulang ni Enteng na maging alisto mga ito. Kung maaari ay palikasin na lamang para makasigurado.
Parang nabuhusan ng malamig na tubig itong si Enteng. Hindi niya alam ang gagawin sa mga puntong yon. Nakakasigurado siyang magagalit ang kanyang pamilya kung sasabihan niya ito sa sitwasyon. Maantala ang kanilang pagtira sa lugar. Lalo na ang kanilang ikinabubuhay.